Okay, meron na i-share sa inyo. Alala nyo yung ano, sabi nung pinalitan yung gulong sa harapan natin, sabi ko tumigas yung preno. Tapos sabi ko bumalik na siya sa dati. Nang bumalik sa dati, parang mas gusto ko na yung matigas. So, kasi medyo spongy siya sa simula. Ito ang ginawa ko, tingnan nyo. Pag iniiwanan ko siya nakaganyan, tinatalian ko na nakapreno pag pinaparada ko. So, tingnan nyo, pag tinanggal ko, matigas na siya. Gumanda siya. Gumanda yung pakiramdam. So, napanood ko lang. Ginagawa ko, iniiwan ko lang to dito para pagpaparada ako kahit saan, tatalian ko siya. Okay. Tsaka sa isa nagsasabi kung paano daw pinaparada. Ito, ganito ako pag inilalabas ko maskip eh. Nawakan ko lang dito. Pinakita ko na rin ito sa nakaraang video natin. Yan, ganyan lang. Wala siyang masyadong effort, hindi siya mabigat. Tawa ka mo lang din sa magkabilang manibela, tapos parang ililin mo na siya dito sa banda konti sa side stand. Tapos iliko mo na. Hindi ko alam, siguro sure ako may epekto yun dito sa side stand. Hindi ko lang alam kung may epekto siya sa manibela. Kasi parang, syempre, pinapera sa may manibela lumiko, di ba? Doon mo binubuhat eh. So, yun yung mga tips natin for today. I-discuss natin sa biyahe. Okay. Kaya check natin. Tsaka para ma-record yan sa video kung ilang odo na. 36. So, mga 38. Change oil na tayo. Ngita niya, 143 aga natin. So, baka sana alas 3 sa opisina na tayo. This time maaga kasi kailangan makapag-out tayo ng maaga dahil meron tayong ride bukas sa mga kababata natin. Sila nagulat ako. Gulat ako, lahat ng kababata natin nakamotor na pala. Halos lahat sila nakamotor, may motor. Nagulat ako kasama sila sa ride. Akala ko mga 3 lang kami. Okay, tara. Samahan niyo ako pumasok. Discuss natin yung ano, sa preno. Okay, yung sa preno na pinakita ko, nakita ko na siya sa YouTube. Parang ano lang siya, quick tips. Marami siyang tips yun yung nakita ko. Hindi rin daw niya may paliwanag kung bakit. Kung bakit umaayos yung preno pag iniiwanan na nakatali. Pero sa tingin ko, yun din yung tingin niya. Sabi niya, baka umaangat yung mga bubbles pagka ano, nakapreno siya ng matagal, overnight. So parang umaangat yung bubble sa ibabaw nitong reservoir natin. Ayoko na dumaan dyan, baka may nagkakarga na naman ng truck. Try lang tayo. Ayun, so try nyo kung medyo nalalambutan kayo sa preno or kung manahihinaan kayo, baka makatulong yung tip na yun. Iwanan nyo lang siya. Bali ang gagawin ko, kada paparada ako, tatalian ko siya para ano, tawag dito, maintain ko yung gusto kong tigas ng preno. Pero hindi pa rin siya kasing tigas nung ano eh. Hindi pa rin siya kasing tigas nung pinalitan ng pito, nung binalik, tumigas, diba sabi ko. Pero mas gusto ko sana kung mas malapit-lapit ng konti doon. Kasi yun, walang ano yun eh, parang walang play. Pag pinindot, ginawakan ko, may preno na kagad, wala siyang slack. So yung ngayon, may slack siyang konti, pero matigas na siya. Mas matigas na siya ng konti kaysa sa dati. So kaya okay. Okay rin naman yung kapit. Kasi yung last time parang ano eh, nahinaan ako sa kapit. Kaya naisip ko din gawin yan. Tapos balak natin magpalit ng brake pad pagka medyo naluma na siya. Gusto ko siyang palitan ng sintered. Na-research ko lang, mas maganda raw kapit nun sintered na brake pads. Pero wala akong makita para kay Doming. So sa may mga nakakaalam sa mga kapanood, pa-comment naman kung saan kayo nakabili ng sintered na brake pads para kay Doming, or kung may kaparehas na brake pads si Doming sa ibang motor, para yun na lang i-search ko. Kasi hindi ko alam kung may kaparehas na brake pads to eh. Hindi ko pa na-research yung part na yon kung may kaparehas siya.
Oo naman to, kakangawit yan. Dala siyang kahoy. Kahoy ba yan? Unahan natin, baka lipa rin yan pag hinangin. Ang bitawan niya. Kakalis pa lang natin, pawis na pawis na agad tayo. Ang init eh. Pero uminom naman tayo ng tubig. Marami. Bago umalis. Road work ahead. May truck. Lalaki niya no. Ayun, sasamahan niyo ako. Papasok. Ang bagal ko nasa unahan natin, ang init pa naman. Overtake din yan, hangin, sarap. Tagal kasi buksan dito eh. Mas mabilis pag dyan tayo dadaan eh. Ayun nga, nabanggit ko may ride tayo bukas. Hindi ko alam kung uuwi ako ng madaling araw sa bahay o matutulog na lang ako sa opisina. Kaibiyang lang naman, pero hindi ko alam eh. Eh si Mrs. natatakot akong pabiyahin ng madaling araw pa uwi kasi nakapanood niya yung ano mga agaw motor dito sa Cavite. Ang dami kasing case ngayon. Eh alam niya, hindi nadaanan yung madilim. Yung dito yung ginagawa yung dito pala yung madilim dyan. So natatakot siya. Ang binabala ko, papaumaga na ako sa opisina, tapos diretso ride na kami sa Kaibiyang. Doon na ako natulog, kaso baka kasi hindi ako makatulog doon. Saan hindi ako makakaligo. Depende, bahala na. Hanap tayo ng lilim. Paparada tayo sandali. Ayusin natin tong side mirror. Tabi lang tayo konti dito, mabilis lang. Signal light tayo. Yan, okay na yun. Lumambot na nga siya. Simula na natumba tayo sa aso. Kasi hindi yan umuusog kahit patawakan ko yan ng helmet eh. Ngayon umuusog na siya. Uy, Krispy Kreme. Ngayon ko lang napansin yan. Bago ba yan? Stop na naman. Naiinit na naman. Bante mo pa para dito ako sa lilim ng bus. Yan. Hindi pa rin pala kalahati lang. Ito tayo. Magandang idea itong naisip ni Kuya. Lilim. Init. Papagas pala tayo para ready na bukas. Ang haba ng pila, mamaya na nga lang. Kasya pa naman to hanggang maka-opisina. Bukas na lang akong papakarga. Parang bad trip pa si Kuya, pinauna niya tayo. Eh sinusundan ko lang itong Naka City. Uy, ride safe sir. Exciting, pogi talaga, exciting eh. Expressway, maraming sakyan. Aray ko, may tumama pa sa tuhod kong ano ba yun? Bato?
Okay. Oh, lakas ng hangin. Katakot. Pero namili ko. Nakita nyo? Kumakabig ng konti. Basta dumadaan talaga sa tulay na yun. Lakas ng hangin. Medyo yukulan tayo ng konti para mas aerodynamic. Kahit hanginin, hindi masyado ano, ramdam. Ano, pag dumadaan sa tulay, ang lakas ng hangin. Tara. Mahirap pag ginahang yung helmet eh. Parang pinapalingon ka sa ano. Pinapalingon ka sa ibang pinipilit ka lumingon. Ayun yung ano, isa pa sa napansin ko sa helmet na to. Pagka nag-head check ako, pagka mabilis, hindi ako masyadong pinipigilan ng hangin pag mabilis yung takbo ko. Pag lumingon ako sa isang helmet natin, yung sa i70, pag lumingon ako, ang hirap ibalik ng ulo. Pero sa i10, okay din. Hindi rin masyado hinahangin pag lumilingon. Pero ito mas ano siya, mas tingin ko mas aerodynamic yung side profile niya. Kaya hindi masyado hinahangin pag lumilingon. Hindi ko alam eh. Pero mas madali ito ilingon. Or dahil magaan siya? Hindi eh. Sa hangin yung ano eh, pumipigil dun sa isang helmet eh. Tsaka dito eh. Daming ano, sakyan. Mainit pa ng panahon. Sana mabilis lang. Bukas lang muna natin, ang init eh. Hindi ko makita yung unahan na may ang laki kasi na itong nasa unahan natin. Hindi ko alam kung dito yung maluwag o hindi. Traffic. Haba ng pila. Baka pwede tayong lumipat sa kaliwa. Wala na tuloy gas oh. Airplane. Sira ba yung scanner nila? Bahaba ng pilo. Init. Gusto ko sana sumingit, kaso kita nyo yun sa mga bus oh. Siksikan din. Diyan lang ako nasingit sa mga bus eh. Tsaka maaga pa naman. Hindi man tayo nagmamadali. Aga tayo umalis eh. Pag dito kasi sa private ka sumingit, siyempre nakapila rin sila. Masarsay yan. Sasabihan na naman tayo entitled. Naka BMW lang daw pwede sumingit, tsaka Ducati. Bakit ang tagal umandar dito? Sa kabila umandar na. Saan yan? Airplane. Cebu Park. Bumabangking oh. Hinahangin-hangin din. Marami bang walang load? Pag walang load, negative na lang. Pinapalipat ba niya ako? Nakapila ako eh. Feeling entitled. Joke lang. Baka masagasaan niya yung pa ako. Nasagasaan na yung pa ako sa ganyan dati. Sumingit sa akin. Kotse. Hindi siya kotse. SUV. Buti lang nasagasaan niya yung dulo ng sapatos ko lang. Hindi ko matanggal eh. Na-stuck eh. Tagal dito. Bakit kaya? Lipat na tayo dito sa kabila. Pwede naman yun eh. Paalam lang tayo para di magalit. Ang init eh. Ba't kaya? Sira ba? Hindi naman eh. Nakataas na nga lang. Hindi na bumababa eh. Buti hindi ito yung pantalon natin. Maong. Tsaka umandar kung kailan lumipat tayo. Bad trip naman oh. Galing di ba? Ba't kaya na tumatagal? Hindi mabasa. Upgrade scanner na lang. 394. Makakabalik pa tayo. Yun, hangin, sarap. Ang init na ng legs ko. Mapaso na ako.
Yun, ang lamig, sarap ng hangin. Okay, maluwag na ulit dito. Sa toll gate lang talaga ano, traffic. Sana ano na yan, i-improve. Sayang bayad. Medyo aggressive pa pagka-overtake nun ah. Hinto rin naman siya ron. Para action star eh. Okay, hindi ko nababatiin. Baka mabati. Kahit hindi batiin eh. Tambay tayo sa Leybay. Inom lang tayong tubig. Para sure, baka mahaba to eh. Init eh. Hindi pala. Dire-diretso pala. Pero hinto na rin tayo. Nauho na ako eh. Yun, okay na. Napatambay kasi tayo na matagal dun sa ano, sa toll gate. Ang init eh. Naubos tuloy yung ininom natin tubig bago malis. Yun. Kung nakainom tayong tubig, malakas na yung hangin, tapos hindi na traffic, okay na tayo. Nawala na rin yung init nung ano, pantalon ko, kasi nahanginan na siya. Oops. Bakit kasi nasa kaliwa kung kakanan pala? Si Belos. Tapos babalik siya ulit dito. Narito, si Waze ang may kasalanan nun. Bilis, bilis, wala na akong gas, baka hindi umabot. Okay, tapos na tayo sa TX. Lapit na, samahan nyo lang ako. Hindi traffic eh, marami lang ano, sasakyan. Yung sa toll gate lang yung ka-traffic. Sana dito sa EDSA wala na. Walang toll gate dito eh. Sana walang traffic. Lalo na dito sa tunnel. Napakainit dun. Yun, may bubong. Hindi masyadong maarawan. Yun, hindi traffic. Buti na lang. Para mainit yung hangin. Pag na-stuck tayo dito, bad trip yun. Lakas na tong truck na to. Talbog-talbog siya. Kamote mo gusto tayo. Yun lang, di kasya. Dito lang yung ano, Leybay. Sana nabante pa niya ng konti. Dito, asa pa rin ba tayo dito na walang traffic dito? Layan, Lunes eh. Tapos holiday bukas, nakalib na. Nakalib na yung iba. Nakalong weekend na. Deliver faster. Sigit na sigit eh. Ay sa inyo, huwag na tayo umasang hindi traffic dito. Huwag mo narangan yung pupuntahan ko. Kakanan ka ba? Ayaw sa araw. Yun, yung mga ganun no? Nakatambay sa araw. Sa shade. Kaminsan binabas siya, di ba? Pero syempre, iningatan lang din nila yung ano. Baka may hindi natin alam kung may nararamdaman na siya or nahihilo na siya. Kung bakit siya na ayaw niya magpa-araw na. Baka may heat stroke na, di ba natin alam, di ba? Kaya ayaw mo na lang. Kasi alam naman natin ang
rider, hindi takot sa araw at ulan yan, diba? So baka pag gumaganon, baka may nararamdaman na, hindi natin alam. Hindi na tumatambay sa araw. Sobrang init kasi talaga ngayon. Alam niyo naman yun. Pasok mo na ho, mali. Anong oras biyahe natin? 2:46. Hindi ko nakita, nakalimutan ko na kung anong oras tayo malis.